Hello po. Ah, Ito po ang inyong Tinali Talk. So, ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa tibak ng mga manok. So, kung may problema kang ganito o na-experience mo to, para sa iyo ang video na to. So, sa mga walang idea, pasensya na po, hindi ako pwede mag-post ng mga pictures kasi actually, ang tagal ko na pong ginagawa to. Dati nagpo-post ako ng mga pictures, mga videos na tungkol dun sa mga manok. Bawal po kasi sa YouTube. Parang sinasabi nila cruelty to animals, something like that. So, kaya po ngayon, actually, pang ilang channel ko na po to na tungkol sa regarding sa manok. Napapansin naman po ninyo, dati may mga nag-tutorial na nagtatari, nagbibitaw. So, ngayon po, bawal na po talaga. Kaya po ngayon, please bear with me. Pagtyagaan nyo na po to. Pwede naman po kayo mag-research ng mga itsura ng mga sinasabi ko tibak sa sa internet. So, ang importante po dito, ma-explain ko po yung experience ko based on my experience kung paano at ano ba tong tibak na to. So, ang tibak na to ay galing sa bacteria na Staphylococcus aureus. So, ito, E. coli. Ito yung napapansin ninyo na yung talampakan ng ating mga manok ay una muna parang nagkakasugat ng parang pabilog, depende. Basta nagkakasugat. Tapos unti-unti, namamaga hanggang napapansin nyo hindi na siya makalakad dahil sa sobra ng maganong paa niya. Minsan isang paa, minsan dalawang paa. So, depende. So, ito po, based sa experience at based sa mga breeders din, common daw po itong tibak, lalo na dun sa mga Bruce Burnett sweaters, talagang tibakin. Siguro po, based dun sa kanilang genetics, medyo siguro may problema yung kanilang tibak, manipis, or malalaki yung pores, mabilis makapasok yung mga bacteria sa kanilang mga talampakan. So, kung ito po yung mga breeds na inaalagaan ninyo, kung meron pa po, available kasi as far as I know, namatay na po si Bruce Burnett. Bruce Burnett, galing din po kay Carol Nesmith, so hindi po bloodlines pinag-uusapan natin. So, basically, halos yun din po yun. Basta, more on sweaters talagang medyo tibakin siya talaga. So, the more na dapat ninyong ingatan ang inyong mga sweaters. Based on experience lang po to ha, hindi ko po nila lahat. At base rin po dun sa mga nakausap ko, mga breeders before. So, ano ba, tong tibak na to, yun nga po, nabanggit ko na ito po yung lumalaki yung talampakan, namamaga. So, ano po ba dapat ninyo gawin? Pagka napansin ninyo to, o ano yung pwede ninyong remedy para hindi mangyari to? Number one, dapat yung area na kung saan naka-cord or naka-fly pen yung inyong mga manok, dapat hindi masyado mabato. At syempre, number one, bago yung bato, malinis. Malinis talaga. Yung ipot, nililinis natin pagka medyo nag-accumulate na. Tapos pag napapansin niyo na yung area, medyo nai-stack tubig. So, problema to. Kasi pag na-stack ang tubig, dun yun, yung ipot, hindi mawawash out. Kung meron man, may iwan dun yung bacterias. Tapos matatapakan niya na matatapakan yun, so pwede mag-develop ng tibak sa ating mga manok. So, pangalawa dito, yun nga, yung mga bato. So, makagagasgas yung balat niya, at pag nagasgas yung balat ng manok natin, yun na yung chance na makapasok lalo yung bacteria kasi nagasgas, nagkaroon ng, actually may mga pores yan, tapos lalo pa kung nagasgas, nagkasugat, hindi natin nakikita yan. Siguro sa microscope lang makikita kung talaga nagka-damage yung mga tissues ng talampakan. Visibly, hindi natin nakikita na nagkakasugat yun. Pero pagka may microscope, malamang makikita na meron niyang mga gas-gas. So, doon nakakapasok yung bacteria. Yun, so yun, magde-develop na ng tibak. Ayun na po. Tapos isa pa po, yung ating mga dapuan. So, dapat, ang dapuan natin,
hindi siya sobrang baba, hindi rin po siya sobrang taas. So siguro kung sobrang taas, kung malawak naman talaga yung area, okay lang yun. Kasi pagka masyado naman mababa, hindi po siya nakaka-glide, hindi niya nagagamit yung na gradual siyang bababa. So nabibigla yung pagtama ng talampakan. Yun nga po, yung sinasabi ko na magti-trigger ng mga gas-gas sa talampakan at yun na rin po yung chance ng bacteria na makapasok po sa talampakan at ma-infect na po yung ating mga manok. So dapat sakto yung taas para nakaka-glide siya para yung pagbaba niya eksakto. So kung hindi po mabato, mas maganda. Kung hindi naman, depende naman po sa area, basta yun na lang po gagawin natin. Kailangan sakto lang yung height. Tapos kung mataas naman po, kung malaking area, okay lang na mataas kasi makaka-glide naman siya para yung landing niya. Di ba nga po yung mga eroplano nga, dapat gradual ang landing. Kasi pag nabigla, nagugulat yung mga pasahero o baka yung mga landing gears magka-diferensya. So dapat soft landing lang po. So ano bang gagawin natin? Paano ba natin ititreat tong tibak na to? Actually, napakarami ko na pong narinig na tungkol dito sa tibak na to at ako rin po, based on experience, halos lahat na rin po ng mga sinasabi sa YouTube, sa mga sabong shows na kung paano gamutin to. Meron po sinasabi, ini-inject ka ng pen strap yung mismong namamagang tibak para gumaling, something like that. Pwede po yun, pero hindi po siya gagaling kung hindi ninyo pwedeng painumin din ng antibiotic at the same time. So, ako po, i-recommend ko po, kung based on experience, kung meron po kayong mabibili yung sa mga poultry supply, yung sapatos ng manok, yun po, very effective po siya. Yun po yung pwede ninyo gamitin kasi sakto yung gawa niya. Tapos, mataas po siya. Tapos, pero dapat pa rin po, cleanliness pa rin po ang inyong dapat gawin. At yun nga po mga bato-bato at yung height, yun po yung mga critical. Pero makakatulong po to na para hindi na po lumala yung tibak ng manok, yung sapatos ng manok. Ngayon po, hindi ko alam kung available pa po to kasi dati po nakakabili nito. Hindi ko lang alam ngayon. So kung wala kayong mabibiling sapatos, ginagawa ko po, trinay ko na rin po kasi. Ang kailangan po kasi para hindi mabuhay yung bakterya, saraduhan mo yung pinakasugat. So, gagawin ko po doon, before, nilalagyan ko ng silicone. Ang problema kasi sa silicone, ang tagal matuyo. So, ngayon po, ang ginagawa ko na po ngayon, kukut-kutin ko po konti yung sugat. Ginagawa ko po to, may picture po ako na ipopost. Yung ginagawit, hindi ko na po post kasi baka ma-plug down pa tong video natin. Alam niyo po yung pansampi, kung mag-isa kayo, kung may maghahawak, okay. Pero kung wala, ginawa ko po to, ako mag-isa, yung may pansampi ng manok na parang inilalagay doon yung manok tapos parang bag siya. Yung pansampi na gano'n ng manok, doon ko po, yun po, sasabit ko para mag-isa ko. Kukut-kutin ko konti yung sugat, pagkakutkut ko ng konti sa sugat, nilalagyan ko po ng mighty band. Kung nanonood po kayo ng mga pelikula, mga war games, yung mga combat, pagka sa labas po, pagka may mga nasugatan, nasaksak, or whatever, ginagamit nila na talagang pandikit ngayon, pang first aid, yung super glue. Sinusuper glue nila yung sugat kasi wala naman sila pantahi para masara nila yung wound. At least pag nasara yung wound, yun po. So balik tayo sa topic natin, tibak. Pag nasara natin yung wound, na-prevent natin na magkaroon ng oxygen yung bacteria. So yun po, makakatulong po yun. Tapos saka po ako gugupit ng pabilog na interior, goma, or kung makapal kasi masyado pag tsinelas. So interior po, kung meron kayo interior, gugupit ako. Tapos kung meron kayo Volcasil or sealant, pabilog, pagkalagay ng mighty band, Volcasil sealant, ilalagay ko po dyan, ilalagay ko po yung interior na may Volcasil sealant or whatever, na may mighty band muna na natuyo na, tapos nakasabit lang po yun. So lalagyan ko ng gasa
babalutan ko po yun. Kasi pagka yun lang po yung nilagay natin, pag alam nyo naman yung mga manok, nagkakahigyan, mabilis matanggal yun, yung lalagay natin na sealant na may Vulcasil or goma or interior. So, lalagyan ko po yun babalutin ko po ng gasa, yung mga paa, na kailangan po, sakto lang yung higpit, pagka higpit ng electrical tape, kasi pag sobrang higpit, baka naman hindi makahinga yung manok, maputol naman yung paa ng mga manok, yung sisihin nyo pa ako. So, dapat sakto lang na hindi, parang ano lang siya, parang sapatos lang talaga siya, or parang damit lang na may space pa rin nakakahinga. Ang importante lang, hindi ma-prevent mo na tumalsik yung nilagay mo na goma. So, mapapansin mo to after or hanggang mapansin mo na matanggal na yung nilagay mong goma, saka yung gasa, or yung gasa, tanggalin mo na yun. Pag napansin mo na, 1 week, 2 weeks na tanggal na, mapapansin mo to sigurado, yun na po, yung tibak lalambot na unti-unti. At mas maganda to, sabayan mo ng antibiotics, sabawa. Pwede kayong magbigay ng amoxicillin, siguro, 7 days, 3 to 5 days to 7 days na para matulungan, or kung meron kayo nung injectable na pansugat, which is yung penicillin streptomycin, yun po. Pero ingat lang po kayo sa paggamit, basahin ninyong mabuti yung mga dosage. So, yun po, pwede ninyong idirekta dun sa mismong sugat, dun yung i-inject, yung iba, ganun ang ginagawa, or kung pinapainom, painom nyo lang po. Tapos po, kung napansin niyo na medyo lumambot na, ulitin lang po ninyo ulit yung process, linisan nyo, hugasan, pagkahugas, kung masusugatan ninyo ulit ng konti, lagyan nyo ulit ng Mightyban, pagkatuyo, balik lang po ulit sa process hanggang siguro twice or thrice, 3 times ito gagawin, o depende sa lala ng tibak ng inyong manok. Pero hopefully, makatulong tong mga sinabi ko dito sa inyo na para gumaling yung tibak ng inyong mga manok. So, ano pang hinihintay nyo? So, mag-subscribe na kayo at i-like ninyo itong video na to, at pwede nyo rin pong i-share. So, maraming salamat po sa panonood. Ito po ang Tinali Talk.